Pauwi sana ng Naga City galing ng Cebu si Secretary Robredo noong Sabado nung nagkaroon daw ng problema sa propeller ang sinakyan nilang eroplano at tuluyang bumagsak ito sa karagatan ng Masbate. Balikan natin ang mga pangyayari sa report ni Ian Cruz. Ikinarapat kong magsalita para sa ating Pangulo sa okasyong ito. Sinusuportahan ng iyong pamahalaan ang iyong mga pagsusumikap. Ito ang huling kuha kay DILG Secretary Jesse Robredo sa pagbisita niya sa Mandaue, Cebu noong Sabado ng umaga para katawanin si Pangulong Aquino sa First National Summit ng CIDG Community Investigation Support. Higit kailanman, tungkulin natin bilang mga Pilipino ang piliin ang tama. Gaano na ito kadaling talikuran para sa sariling pakinaban. Lahat tayo ay katuwag sa pagpalaganap ng positivismo at pagbabago sa pamamagitan ng katarungan. Kinahapunan, umalis mula sa Mactan Airport patungo sa ng Naga Camarines Sur ang puting Piper Seneca plane, lula ng DILG Secretary at kanyang aide-camp na si Police Senior Inspector June Abrazado, ang pilotong si Captain Jessup Bahinting at co-pilot na si Citis Chand. Nagmamadali raw ang kalihim para makahabol sa swimming competition ng anak kinabukasan, kaya sumakay ng chartered flight. Ayon sa hepe ng Police Center for Aviation Security na naghatid kina Robredo, bandang 3:30 ng hapon ay nakatanggap pa raw siya ng text mula kay Abrazado. Sir, ikot kami. Pabalik kami airport, may prob daw propeller. Mag-chance passenger kami back to Manila. Na nasundan pa ng isang text matapos ang 50 minuto. Sir, mag-emergency landing kami Masbate. Nakausap rin daw sa telepono ng kalihim ang kanyang misis na si Attorney Lenny Robredo. Sabi niya, Mama, sandali lang kasi may inaayos na ako dito ang problema. Ang analysis po ni Attorney Lenny Robredo, yun po, meron ng problema pero ayaw pa rin ipaalam sa kanya na meron ng problema yung eroplano. Siyempre ayaw niya mag-worry. Dakong 4:00 ng hapon, nakatanggap ng distress call ang Masbate Airport na mag-emergency landing doon ang eroplano ni Robredo, pero nawala na ang contact sa kanila. Sa dagat na ito, sakop ng Ibingay, Masbate City, bumagsak ang eroplano, 500 metro lang ang layo mula sa runway. Nakabulusok niya, mga 5 minutes yung nga nakita ko isang tao, nakalutang na, may dalang bag, saka nakasapatos pa siya. Yun, ang bigat nga ng bag niya nandala. May sugat siya dito, at saka putok itong uso, saka dito sa katawan. Saka at pa siya magsalita nung kinakausap ko siya. Kasi tinatanong ko nga yung sinong pangalan niya, hindi pa siya nakapagsalita. Kasi parang hilo pa siya. Ayon kay DOT Secretary Marojas, katabi raw ni Abrazado si Robredo. Naka-seatbelt daw sila bago tuluyan dumuso sa dagat ang kanilang eroplano. Nung nagkamalay siya, hanggang dibdib na yung tubig sa loob ng cockpit, yung nose ng eroplano ay parang pasubsob, no? Padive at mabilis yung pag-akyat ng tubig. So, kinapkap niya or parang hinanap niya sa kamay si Seg-Jess, hindi niya na mahanap at nirelease niya yung kanyang seatbelt and nakalabas siya. Natagpuan at nailigtas sa mga mangingisda ang aide na si Abrazado na matapos ma-discharge sa Masbate Doctors Hospital ay sumampa pa sa surface search sa gitna ng laot. Agad ginalugad ang lugar ng pinagsalim na puwersa ng Coast Guard, AFP, LGU, Police, Red Cross, Bantay Dagat at mga grupo ng divers. Bukod sa mga sonar equipment nila, tumutulong din ang eroplano ng Amerika na may magnetic anomaly detector para matunton ang wreckage ng eroplano. Pero tanging fuel tank at ilang debris ng eroplano ang naunang na-recover. Pira-piraso na rin ang matagpuan ng flight manifest kung saan nakasulat ang pangalan ni Robredo bilang isa sa mga sakay ng eroplano. Linggo ng umaga, dumating si Pangulong Noynoy Aquino at ilang cabinet members sa Masbate para pangunahan ng search and rescue operations. Tinatanong ko sila sa people kasi patayin yung isang thumbs up sila sa nakatawa pa kayo kung pilot. Kaya pa naman daw. Hanggang sa napapansin namin sir, masyado na matagal yung flight. Sabi nila sa Masbate na daw mag-compilate. Ian Cruz, GMA News.